So ayun ang problema. Itong epoxy resin na nilagay natin. So ayan, ito tayo. Hindi lang dapat puro kagandahan at kagalingan ang sinishare, pati din ang mga pagkakamali dapat sinishare din para okay. Ito mamaya check up tayo mamaya ng ating solar panel. May isang buwan na rin siya. Tignan natin kasi noong nakaraang araw parang may bumabagsak na bato, parang may mga batang naninirador dito sa bubong, bumabagsak yung mga bato. Inaalala ko, yun ang inaalala ko, yung mga bata, yung mga bato nila pag nagtirador dito sa kabilang bahay. Minsan kasi mangga pag may bunga na minsan nagkakatuwaan, minsan tatama, baka tumama sa bubong yung mga malalaking bato o yung bala ng tirador. Check natin na maya yan kung katinamaan asan ba yung ating hagdan. Akit tayo mamaya konti, medyo mainit-init pa, mataas pa yung araw. So ito tayo sa bubong. Ay, check natin. Nagpupla pa ng mga epoxy resin, nagputok-putok. Bakit kaya? Ay nako, sa bagay at least alam na natin ngayon pagka epoxy resin na ginamit. So ayun ang problema. Itong epoxy resin na nilagay natin. Hindi ko alam kung manipis ba siya o manipis ba. Nagputukan siya, yan ang bad news. Ang bad news yan, hindi maganda. So siguro next time may makukuha naman ako mga salamin na 1/8 lang ang kapal. Siguro dito hati. Tas eto wala naman tong wala naman yung connection. Ibig sabihin hindi makakagambala yan sa lakas ng power niya pag nilagyan ng silicone. Ayan ayan siya at bakbakan. Okay, so meron naman tayong aayusin nito. Siguro kaya na to ng lang. Hindi pwede. So yun yung nagbabalak na mag-repair na gamitin ng gamitin ang epoxy resin. Pero dahil lang kaya sa manipis ang pagkakapayad ko, pero ito makapal, hindi naman naapektuhan. Ito kapal niya hindi siya kailangan lang tatry natin to. Parang manipis lang yung aking lagay siguro. Ito hindi naman ang tigas hindi na, manipis lang talaga siguro. Kailangan lang talaga siguro ang kapalan. Ang problema nito, paano kakayurin to ngayon? Kasi yung mga gilid, makakapal yung gilid. Ito So yan, experience ko sa mga nagbabalak na gumamit ng epoxy resin, siguraduhin nyo lang makapal. Ito kasi makapal hindi siya nabakbak. Ayan, tibay tigas. Kailangan lang siguro talagang makapal, hindi po pwede yung manipis yung aking pinahid. Ito tulad nito, itong part na to ang kapal
hindi naman nagputok. Ayun. So ito ano to, siguro kakayurin ko na lang ng spatula to. So yun, yan, may masishare ako sa inyong ano, bad DIY. Kung po pwede talaga siya. Pagka sa gilid, ayan, ang kapal naman sa gilid, di naman siya nagbitak. Kailangan lang talaga ng makapal na pahid. So ito, ang gagawin ko dito ay ito, makakapal, oh. Walang problema. So ang gagawin ko dito ay ano, babaklasin ulit to. Ang tanong, paano mo may tatanggal tong mga ito? May makapal, may manipis. Kaya ko ay, tsaka nanilaw siya. Ayan. Yung manipis na nanilaw, pero yung makapal hindi, oh. Ito ang kapal, pantalos pantay dito. Okay. So ayan, ang experience ni Kaenteng sa solar panel. Hindi naman ako nanghihinayang na ganito ang lumabas, at least makakatulong tayo, may share natin na ganito pala pag manipis ang pahid. Oh. Yung iba kasi dito wala namang crack. Ayan. Pinahirang ko lang. So susunod, spatula lang to, tanggal to. Ayan siya, oh. Ang lumutong. Buti na lang at hindi gaano nag-uulan. Okay, bale. Hanggang ganyan. Ito, bakit merong guhit na ganito? Mancha lang. Okay. Dalawang option, pwedeng salamin 1/8. Yan siya. So yan, ito ang maganda kong may share ngayon, yung maiwasan ng pagkakamali at ang pagremedyo ng solar panel na may mga basag-basag. Ayan siya. So yun, na huwag pamarisan. Kailangan kung magpapahid ng epoxy resin ay makapal talaga, hindi pwedeng manipis. Ayan. Kasi pagka pinatungan lang talaga, ito ang ganda, ang kapal, oh. Okay, baba na tayo at nalaman natin ang ating mga dapat gawin. Okay, itong ating isolator switch. Okay naman, wires, labang balat. Ito, bakit nagmantika? Mantika ba ito? Ay hindi, makintab lang talaga. Okay, itong ating cover dito, ay may siwang, dapat malagyan to ng ano. Okay.
Okay. Okay, babaan na tayo. Tapos itong aking antena ng radyo, hindi ko na naasikaso Hay. Baliktarin natin para naman na yung kabila, ikot natin pa kabila kasi ay kabila naman. Ayun. Okay. Itong aking tigwa 150 watts solar panel. Kaya meron ako na halong ganitong basag na solar panel. Free lang naman ito dun sa pinagbilihan ko. Sabi ko, i-repair ko kaya, try ko. So, ayan, ito tayo. Hindi lang dapat puro kagandahan at kagalingan ang sinishare. Pati din ang mga pagkakamali dapat sinishare din para hindi pa marisan ng mga ibang beginners na tulad na gagawa ng ganito. May mga basag na solar panel. Yan, sinishare ko to para sa karamihan hindi na maulit to, hindi na maulit sa ibang gustong gumawa ng ito yung magre-repair ng solar panel. Pag nag-repair kayo ng solar panel yung sa ganito, kailangan hindi hilamos, kumbaga makapal talaga, at least mga 2 mm ang kapal. Ayan, halos ipantay dito sa edge ng ang pinaka solar edge mismo, yung gilid. Ayan, galingan natin kayo. Ang bibiling ko dapat na solar panel ay 6 lang dapat talaga. Binigyan ako ng isang basag, tapos sabi ko alanganin ata kung isa lang ang basag, kaya nadagdagan ng 2. Bumili pa ako ng isa kasi para maging 3.2 kilowatts na siya, kaya yan ang naging story niya. Tapos ang halaga ng isang solar panel na may basag ay lang 500 pesos lang. So nung tinest naman yung voltahe niya at yung amperahe niya, okay naman. So sabi ko, pwede ko siguro i-repair, sayang naman. Salamin lang naman ang may basag, di naman ganong karamihan ng basag niya, lamat-lamat lang, hindi naman totally basag, kumbaga may lamat. Kaya sabi ko, try ko, babalutan ko na lang to ng plastic o yung glass. So, ayan, medyo malinis na, hindi na siya malabo tignan, kaya konting walis-walis na lang. Imagine dapat ang aking solar watts solar panel nasa 2,400 lang dapat. No, nabigyan niya ako ng isang may basag. Yun nga, sabi ko alanganin 2,000 something lang kailangan. Ang maximum solar power na solar panel na kailangan ng aking inverter ay maximum of 3,200. So sinagad ko na, kaya bumili pa ako ng isang basag. Kaya tamang-tama naman, magandang harvest, maganda sa umpisa. Yun nga lang, pag-akyat ko kanina, aroy ka ako, nagbitak-bitak yung mga epoxy resin niya. Kaya ito ngayon, pagtsatsagaan natin to linisin, at baka lagyan ko na muna temporary ng plastic ito hanggat wala pa ako nakikitang salamin. Mahirap na kasing mag-epoxy resin ulit mas maganda na parang salamin na ang gagamitin ko, yung 1/8 size lang yung kapal. Ang kailangan ko ditong glass na 1/8 siguro, hindi siguro, talagang 4 na 1 meter by 1 meter, 1 meter squared, kasi
ang dimension nitong pinaka solar panel 1 meter by 2 meters. So hatiin ko, magiging apat na tigwa 1 square meter sila. Kasi tapos isisilikon ko na lang sa gilid, tsaka yung duktungan niya sisilikon ko para walang makapenetrate na tubig sa kanyang solar panel. Yan. So ayan, luminis ng kaunti compare kanina na ma-cloudy kanina, ma-brownish siyang ibabaw. Yan ngayon, medyo nakahid natin ng kaunti. Unti-unti natin unti-unti tayong lilinisin. Yan, kahid-kahid ng paunti-unti at matatanggal din yan. Magiging maayos din ang lahat. Okay, sana makakuha ako ng salamin na 1/8 ang kapal lang, na 1 meter by 1 meter. Okay, okay, laban na ulit tayo. Ayan, aray ko.